Mga kababayan ko, marami ho nagsasabing mga kababayan natin, medyo lumalakas daw ho yung impluensya ng mga pro-China, mga kababayan ko. Sapagkat mga kababayan, na nakita daw ho nila sa Senado na pinakikinggan daw ho. May katotohanan ba ito? Ngayon, mga kababayan ko, sinakyan ho ng mga DDS yung sinasabi ho nila na mabait daw ho ang China. Kasi daw ho, sinave daw ho yung ating mga tripulante ng isang tanker na lumubog sa karagatan malapit sa West Philippine Sea. Ngayon, ano ang totoong nangyari? Mga kababayan, kamakailan po ay may nakita po kayo nag-circulate sa loob ng social media kung saan may mga marino at seaman po tayo na nasagip ng Chinese Coast Guard, mga kababayan ko. Kung saan nakita po natin na todo pasalamat po yung mga Pilipinong tripulante sa kanilang sa pagkakasagip po sa kanila ng Chinese Navy vessel. Ngayon mga kababayan ko, anong ho ba ang dahilan nito? Meron ho lumubog na barko kasi. At sululan po nito yung mga Pilipino ho na mga marino. Namataan ho mga kababayan ko ng ating mga kaibigan na Chino, maritime Coast Guard na may lumulutang hong Navy safety boat ng mga Pilipino. At nakakagulat po nito mga kababayan ko, lulan po nito ang mga Pilipino sakay ng isang tanker bulk. Ngayon mga kababayan ko, lumubog po ito. Nung lumubog po, nakaligtas po yung mga kababayan natin. Sa madalit salita po, nasagip po sila ng Chinese Navy vessel. Ngayon, todo pasalamat yung mga kapatid natin Pilipino sa mga Chinese. Todo pasalamat yung mga Pilipino doon. At talagang kung makita natin, yumayakap pa sila. Ngayon mga kababayan ko, kahit sino po, mga kapatid, talagang mapapayakap ka. Kasi ikaw lang ang buhay mo na to, na makakaligtas ka sa gitna ng dagat. Pangalawa, hindi po biro ang dinanaso nilang trauma sa paglubog ng barko. Ngayon ho mga kababayan ko, naglabas ho ng magagandang mga videos kung saan nakita ho natin na nagpapasalamat ho yung mga kababayan natin dahil sa mga Chinese. Sabi ho nila, Chinese Navy vessel number 1, sabi ng mga Pilipinong marino. Tama ho kayo doon. Kung ako, mga kababayan ko, tama ho kayo doon. Nagpapasalamat kung bakit sila nasagip. Pero ang tanong ho dito, mga kababayan ko, obligado ba yung Chinese Navy vessel na sagipin sila? Mga kababayan ko, ang sagot po doon, opo. Obligado sila na sagipin ang mga Pilipino na naipit o na-trap doon sa lumulutang na life vessel ng mga marinong Pilipino. Kasi according to international law, whether kalaban mo o kakampi mo, mga kababayan ko, kapag nasa bingit ng kamatayan sa gitna ng dagat, kailangan mo itong iligtas, mga kababayan ko. Sa ginawa po ng Chinese Coast Guard, tama ho yung ginawa nila at according sa batas ho ng international law, iligtas ho ang dapat iligtas, mga kababayan ko. Whether kalaban o hindi po kalaban, mga kababayan. Ngayon, naging madrama yung paghihiwalay ng kabilang kampo. Because mga kababayan ko, hindi naman po tinitignan. No, hindi po tinitignan kung ano man ang estado mo sa buhay. Kung ikaw man ay Chino ka, Pilipino ka, pero kailangan ka ililigtas ka because that is the law. Mga kababayan ko, batas po yan. So makatuwid, sinunod po ng China yung batas ng pagliligtas. Mga kababayan ko. Ang nakakatawa po dito, ginawa kong propaganda ng mga DDS vlogger. Mga DDS commentator. Alam nyo ho, ginawa nila mga kababayan ko. Sabi nilang ganun, kaya hindi binabanatan ni Tatay Diggs ang China kasi ganyan. Nako, hindi ho totoo yun. Huwag ho kayo maniniwala dun sa mga sinasabi ng mga vlogger na yun. Mga bula ang mga propeta yung mga yan. Bakit? Mga kababayan ko, kahit po ang Chinese, lumubog ang vessel dito sa Pilipinas at nagpalutang-lutang sila,
sa ating EEC, automatically tayo ay tutulong, kailangan nating silang sagipin, mga kababayan. Kapag ang isang Chinese vessel lumubog man dito malapit sa ating karagatan at pasok sa ating exclusive economic zone, automatically kailangan nating mag-conduct ng search and rescue operation kahit na retrieval operation. Yun ang nakasaad sa batas. Ginawa din ng China na nasa parte nila yung oras at araw na pinag-aagawan natin na West Philippine Sea, mga kababayan ko, na ginampanan nila yung kanilang trabaho bilang ginampanan nila hindi lang pagiging Chinese Navy vessel nila. Ginampanan nila yung tungkulin bilang tao. Okay? Mga kababayan ko, klaro po ba ito sa atin? I hope na klaro po itong sinasabi natin, mga kababayan. Ulitin ko, ginawa ho ng Chinese Navy vessel o Chinese Coast Guard yon, hindi dahil sa bansa nila, hindi dahil sa dahil sa magkaaway ang bansa natin, kundi sa international law. Mga kababayan ko, ginawa nila yon because, mga kababayan ko, kailangan nilang gawin yon kasi according sa international law, kalaban mo man o kakampi mo, kailangan mong iligtas kung nanghihingi ng tulong sa gitna ng karagatan. Okay? Wag na hong gamitin ng mga DDS kaya hindi binabanatan ni Tatay Digong ang China, ganyan sila. No. Iba pa rin yung usapin ng diplomansya according to West Philippine Sea and sa claimant ng China na South China Sea, and then magkaiba pa rin yung claim na pinaglalaban natin doon. But in order doon sa ating international law, sumusunod ang ating dalawang maritime navies, mga kababayan, sa international na batas. Ngayon, mga kababayan ko, ito ba'y makakaapekto sa West Philippine Sea? No. During that time, isinantabi ang hidwaan, iligtas muna natin yung mga Pilipino o yung mga tao na kailangan ng tulong. Nakita nyo naman, mga kababayan ko, no? Kung paano ibinalik ng mga Chinese yung mga tripulante na mga marino na naipit sa gitna na naglalakihan na alon. No? Mga kapatid, imagine ninyo yon. Meron pa rin hope sa bawat isa. Hindi pa rin nawawala yung pagkakaisa. Mga kababayan ko. Yan ho ang pinakamagandang malapit na explanation ho doon. Hindi ho yung sinasabi nila na dahil kay Tatay Digong, isa hong malaking kalokohan yon. Wag ho kayong maniniwala doon, mga kababayan. Kung ako ho sa inyo, hindi ko ho paniniwalaan yung mga ganun naratibo ng mga DDS. Paano pag nadedo si Digong, mga kababayan ko, di hindi na tayo ililigtas pala ng mga yon, na mga Chinese Coast Guard pag may naipit sa atin. Hindi ganun yon, mga kababayan ko. Let's talk dito sa live stream na to. Hindi tayo makikipag-away, hindi tayo gagawa ng gulo, bagkos diplomatikong makikipagbatayan natin ang dapat nating pagbatayan, mga kababayan ko. So, umpisahan na natin to, mga kababayan ko. Intro pa lang, haba na kagad. May natutunan na kayo kagad sa akin, di ba? Hindi na uubra, mga pekeng balita agad mabubura. Mga troll farm, malamang susuko na dahil kami ang bebengga, humanda ka na. Mga makachina, benga, benga. Mga fake news, benga, benga. Salbahing dede, benga, benga. Halik sa Walang kawala ang may sala.